problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga pagsubok. Problema na naman, attorney. Nako. Anyway, kaya nga tayo nandito, no? Para solusyonan yan. Ito naman, problema di umano sa pinasukang seafood business. Kung saan libu-libong seller ang naapektuhan nang maribok ang prangkisa nito. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa kabilang linya ang nagrereklamo. Magandang tanghali po, Miss Roxanne Baoya ng Valenzuela City. Opa. Ma'am Roxanne. Andyan po ba si Ma'am Roxanne? Ma'am Roxanne, magandang tanghali po sa inyo. Pan-mute, ma'am. Pan-mute. Pa-mute, ma'am. Baka naka-mute po kayo. Ma'am Roxanne. O medyo na... Ayun, Ay, ayun. Medyo ayun na. mahina lang po. Sige po, Ma'am Roxanne. Pakilakas lang ng konti, ma'am. Yes, sir. Actually, hindi po siya seafood business. Mhm. Bali, if you're aware po dun sa sitaw na company, kasi recently po nag-issue po si Securities and Exchange Commission ng announcement na nag-issue sila ng revocation notice sa company na to, yung sitaw. Oh. Marami actually ang nag-invest. Yung iba po is million pa ang in-invest sa company na to. Ayo. And akala po namin kasi sir, kasi parang napaka-legal niya dahil meron siyang opisina sa BGC, then meron din siyang mga business registration, and then meron silang mga endorsers nag-advertise sa mga billboards. Oh. Tapos mga famous pa po talaga yung mga endorsers nila. May mga actress, may mga actors, basketball players. Oh. So, akala po talaga namin is ano po siya, legal. Legit. So ngayon po, I think sometime po, last year po kasi nag-invest ako. Ako personally nag-invest po ako. Okay. Ano po, ma'am, na-invest niyo po? Okay ma'am? naman yung operation. Ang nature po kasi ng business nila is more of parang drop shipping. Mag-put in ka ng money sa account ng, kung halimbawa sa dashboard mo, maglalagay ka ng pera, and then ang gagawin lang namin as mga drop shippers is mag-process ng mga orders. Para rin po siyang e-commerce. Tapos, mag-aantay ka lang na ma-ship sa mga customers, then papasok na po siya sa wallet nyo. So, ganun. Tapos, parang paikot system. So, talagang makakaengganyo po talaga sila kasi nga po, maganda super hassle-free dahil basta may puhunan ka, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kaya mag-manage talaga ng negosyo, ng talagang physical na store, hassle-free kasi digital siya eh. Ngayon po, ang Yung nangyari po dropshipping na kasi, yan, oo. Pero ma'am, Mag-invest ka dinawin lang. natin, ma'am, ha? Ito pong sinasabi po ninyong company, anong pangalan, ma'am? Sitaw po. Sitaw. Yung S-E-A-T-A-O-O. Oh, Sitaw Corporation. Buti hindi naging patay. Yeah. At kung tama ako, ma'am, Sitaw. correct me if I'm wrong. Ito pong Sitaw Corporation ay nakarehistro sa SEC, tama? Opo, may Ayun. registration po sila sa SEC, may PIR registration din po Ayun. sila. Kaya lang po, Ang kanilang, siguro, ako naniniwala ko na hindi sila otorisadong maghikayat ng mga investment. Pero, kayo po ay nahikayat o nainganyo mag-invest sa kanila. Ano ho? opo. Oh, magkano po ang inailagak yung puhunan? Sa akin po, parang nag-invest ako ng 700K. Pero Wow. nakapag-withdraw naman po. Opo, nakapag-withdraw naman po ako. So, nabawi mo lahat ang 700K? Hindi naman po totally nabawi pa. Parang siguro mga nasa 300K pa po yung hahabulin ko sa Aba, kanila. malaki pa rin. Malaki pa. Malaki pa Almost rin. half. Yun. Pero, And considering music, na hindi lang siya ang may ganyan Madami problema. pa. Napakarami At nila. kaugnay nga po yan, Kuyang Edwin at Attorney Roque. No. Ay, nasa kabilang linya rin po ang iba pang mga nagrereklamo. Yeah. Andyan si Miss Evangeline Dequito mula po sa Parañaque City, si Mr. Edu Gascon sa Tagaytay City. Marami ha. Marami nga. Si Joel Luis Baoya ng Valenzuela City. Nako. Silang tatlo. Oo. No? Tatlo. Alright. Makakausap ba natin sila? Alamin natin kung magkano ang nailagak nila. Ma'am Evangeline Dequito or Mr. Edu Edu. Gascon? Nagkano po? Sir Edu. Sir Edu Gascon. Nandiyan pa si Mr. Edu Gascon. Magandang tanghali po.
Sir Edu. With that, hello? Sige po, sige po. Sige po, sige po. Magka- Nag-invest po ako dyan ng 20, maliit naman, 21,000. Sige po, 30,000? 21,000. Medyo masama yung audio ni Mr. Edu Gascon. Huwag niyong ilapit sa ano ho. Huwag niyong ilapit yung microphone Mic. po. Bitawan niyo po ang inyong headset, sir. At saka mukhang malamig doon malinaw. sa lugar ni Mr. Gascon. Ay, Nasa malamig talaga Tagaytay dyan. City siya. Oo. Oy, Malamig dyan sa Tagaytay. amin sa Tagaytay. Yan. Ayan. Paki-open ang camera mo para makita po natin ang inyong kagandahang lalaki, sir. Sige ho. Okay. Start my video. Yeah. Ayan. Sige, sir. Magkano pong na-invest Hello ninyo? po. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sige po. Ano po, nakapag-invest po ako dyan. Kaso hindi kagaya ng kasing laki ng kay ma'am. Sige lang. Kahit ano. Magkano pong na-invest po ninyo? 21,000. Oh, kanino niyo po Ngayon, sa binigay? kapatid ko, Kanino niyo po nahiya ko kasi binigay? yung kapatid ko, nahiya ako sa kapatid ko po. Maliit lang din sa kanya. Sige. 5,000. Kanino po kayo 5,000 sa nagbigay ng kanya. pera? Kanino po kayo nagbigay ng investment? Sa Sitaw O, Corporation. Paano nyo po ibinigay? Ano po? Bank account? Ano ang resibo? Through GCash. Tapos ano nila, sa GCash Ayun nga ang iniisip ko po Oh. Ang peso, hindi ko nahulog sa bank account nila mismo. Oo, kung korporasyon yan, kung korporasyon yan, dapat bank account, hindi individual GCash, no? Ay, red flag yun, Yan. no? Nako. Be a seller today. Sitaw. Ayan, oo. Sitaw, So, naisip ko po yun Kasi di ba pag nagfa-file tayo ng case, kailangan meron kang ebidensya na paano mo na. Pero may mga screenshot ako, meron akong mga Yun. screenshot na nagbayad ako sa kanila. Tapos ngayon meron akong i-withdraw sa kanila. Ngayon hindi ko na ma-withdraw kasi nagsara na nga po yung kumpanya nila. Yan nakakalungkot naman sir, ano? Nang itong nangyari sa inyo na gusto mo lang kumita katulad ng ng mga ibang kasambahay natin. Abay nagsara no. Bakit ho nagsara? Kasi nagkaroon po ng advisory and SEC na ito pong korporasyon na Sitaw ay wala pong lisensya para manghikayat ng securities katulad po ng investment. Bawal po 'yun. Paglabag po 'yan sa ating Securities Regulation Code. 21 years po ang parusa po diyan dito sa mga opisyalis po ng Sitaw. Wala pa diyan po ang estafa sa revised penal code. Kaya magsampa po kayo ng reklamo sir at iba pang mga Syndicated estafa or large scale estafa. kung marami po ang mga nanloko, yung mga nagsabuatan, syndicated estafa po ang tawag doon. Kung marami po ang biktima, kung marami kayong biktima, large scale po yun. Ha? Marami po sila, siyempre po. Mga empleyado, ilan silang mga korporasyon po sila eh. Lahat po yun. Ireklamo po ninyo dahil sila po ay nagsabuatan na kayo po ay maisahan, maloko at Syndicated, babagsak nga po sila sa syndicated estafa. Ay, totoo po yan. Totoo po yan. Wala pong ano yun. Wala pong piyansa yun. Seryoso po yun. Wala pong piyansa at ang hatol po doon kung matapos po ang pagdinig, yan po ay habang buhay na pagkakakulong lang po. Ano ho? Bala ko nga po sana, sir, makapagbuo kami ng group complaint para mas malakas po yung maging kaso namin. No, eksakto, no? Eksakto 'yan. Totoo 'yan, totoo 'yan. Ayan. Tapos ang payo po kasi sa akin, may nakausap din po ako Ang sabi po sa akin, dumulog po kami sa SEC, sa may SCAP division. Sa may branch po sa Makati. Ayun nga po, kaso yung mga iba naman, hindi naniniwala po sa akin. Ay, wag mo na sila yung ayaw maniwala sa'yo. Pagdududahan ka pa yan na nagsisinungaling, mag-isa ka na lang, suluhin mo na lang. Kaysa mag-antayan pa kayo. Masakit doon na siyempre tinutulungan ko na nga po yung mga kapwa nating Pilipino. Ikaw pa po ang lumalabas na parang niloloko. Ngayon po, Ayun, state of denial pa yan. Ang sabi nila, makakapag-disbursement po daw. Ngayon, may nag-disburse daw. Daw. Ngayon, hindi ko makita kung sino-sino yung mga na-disburse. Kasi meron silang binigay na schedule Tapos yung mga halaga. Ngayon ako,
gawa ng maliit sa akin, sa July 31 pa daw po ako. Eh kaso, oo, sabihin natin, tutupad sila. Kaso mahirap po yan, na salita lang ang pinangahawakan natin. Ay, tama Dapat po. makapag-file po tayo ng kaso sa kanila para at least magkaroon tayo ng agreement, So, magkaroon ng kautusan. Sir Edu, kailan po kayo Ang korte, magsasampan ng reklamo, Sir Edu? Kayo po. Kailan po kayo magsasampan ng reklamo? Ang ano ko po, dito po ako sa Tagaytay. Ngayon, tama po ba yun? Sa SEC po ba kami magtutuloy o dyan po sa himpilan nyo po? Pwede naman kayo sa SEC kasi may kapangyarihan din naman ang SEC. Pero ang payo ko sa inyo, mas magandang sa pulis na po kayo dumiretso. Ano ho? Sa CIDG, mas maigi. Ayun nga, No? para dun sa mga kasangbahay natin na nanonood na mga nabiktima rin, nandito po ang ating resource person, si Pem Salvador de la Cruz Jr., ang Chief Investigator ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. So dito po kayo magpapail ng complaint na Sir Edu, at dun pa sa ibang mga Si Ma'am Roxanne, nag-gets nyo po ba? Apo, magantay lang po kayo at pakinggan po natin ang ating resource person. Master Salvador, ano ang maitutulong natin dito sa mga nagko-complain natin? Opo sir, narinig po natin yung hinaing nila na sila'y naloko doon sa investment na pinupunda nila. Ang dapat nilang gawin dyan, pumunta lang po dito sa aming opisina sa Anti-Fraud and Commercial Crime Unit. Sa pangunan ni OIC namin, si Colonel Ganaban Ali, para mabigyan natin ng solusyon o mapaila natin ng kaso ang mga taong involved dito sa transaction nila. Ano ang gagawin natin itong mga complainant kasi natin ay galing sa iba't ibang lugar? Pwede ba silang dumirekta doon sa mga field offices nyo? Pwede rin po sir, pwede rin po. Yun. So, isa pang tanong, Master Salvador. Meron na po ba kayo na-encounter na mga complaint regarding dito sa binabanggit niya na Sitaw Company, itong Sitaw Corporation? Na So far sir, dito meron po kami mga hinahawakan na related sa ganong modus operandi pero ibang pangalan po. Hindi ibang po yung Sitaw Corporation. Okay. So kasi using chinecheck ko rito sa cellphone ko at nakita ko na merong mga group chat nga rito at saka mga update na talagang yung mga naloko nitong kumpanya na sinasabing Sitaw. At attorney, hindi lang pala dito sa Philippines ito nag-ooperate. According dito ay globally nag-ooperate itong Sitaw. Naku po. Sitaw Corporation and Sitaw Information Technology na may tanggapan dyan sa 12th floor, Cocolite Building, 39th Street, dyan sa may BGC, sa may Taguig. Talagang Okay, so, organisado organisado yan. so doon sa mga kasangbahay natin na siguro nakapag-invest dito at naloko nitong kumpanya na to, maaari po kayong dumulog dito sa Kamkrami po, sa ating headquarters ng CIDG or diyan sa mga field offices na malapit po sa inyo.